Magandang oras mga kahugot, narito na ang pangalawa at panghuling bahagi. Actually, karugtong ng unang bahagi ng kwento ni Sonia. Hatid ng DKV, Dear Kuya Bono ng Bono's Love Tube, kahugot mo sa bawat kwento. Dear Kuya Bono, ito ang story ko. DKB. Ang Istiklal Hospital ay isang international hospital at English ang kanilang datas at lahat din ng staff ay English or nag-i-English. Kaya hindi naging issue sa akin ng language barrier. Dalawang Filipina nurses, sina Ate Glo at Mayet ang mga kasama ko sa kwarto sa aming accommodation. Pang-apat na ng kwarto, napakaluwang at tig-isa kami ng bed kaya bakante yung isa. Vibes kami ni Mayet pero sa Ate Glo na 40 years old na noon ay may attitude kaya pinili kong dumistansya sa kanya. Nung una ko pa lang silang ma-meet ay sinabi ko na sa kanila na hindi ako tomboy kaya sana maging komportable sila sa akin kaso hindi naniwala si Ate Glo. Ayon kay Mayet, nagreklamo pa daw si Ate Glo sa admin dahil isinama ako sa kwarto nila. Kaso sinabihan daw siya ng admin na kung ayaw niya sa accommodation ay mag-stay out na lang siya. Mabuti pa si Mayet, naniwala sa akin na hindi talaga ako tomboy. Sa aming accommodation ay libre din ng pagkain. Parang restaurant siya na may food display counter at ikaw ang bahalang kukuha ng pagkain mo. At dahil hindi kailangang lumabas para bumili ng pagkain ay napakadalang ko lang talagang lumabas kahit na day off ko. Good thing, pareho kami ni Mayet. Hindi siya Ilocana pero manang siya, kuripot at walang pake sa sosyalan. Ahead ang Pilipinas ng 5 oras kaya noong unang buwan ko sa Jordan ay nandyan pa sa Pinas si Teng at hindi naging problema sa amin ang mag-usap sa pamamagitan ng cellphone. Taong 2011 noon at may Facebook na rin yata pero hindi ko matandaan kung may messenger na kasi sa Skype kami nag-uusap ni Teng. Ako ang nagpauso ng bro na tawagan namin kasi nahihiya ako sa mga kwarto ko noon. Siyempre kapag bro ang tawag ko sa ka-Skype ko, iisipin na lang kapatid o barkada ko ang kausap ko. Kaya lang nung second month sa rin namin ni Teng, bigla siyang nag-I love you bro. Noong bago matapos ang Skypean namin at narinig ni Mayet ang pag-I love you ni Teng. At ako naman hindi pwedeng hindi sumagot kaya nag-I love you too bro naman ako. Noong matutulog na ako biglang lumipat si Mayet sa bed ko. Sumiksik sa tabi ko at ang tanong, sino yung bro mo na yon? Base sa usapan nyo parang hindi mo naman siya kapatid o kaibigan. Napasulyap ako sa kinaroroonan ni Ate Glo kasi napansin kong sinadya ni Mayet na lakasan ang boses niya nung tanungin ako. Nagets ko naman kaagad kaya ang sagot ko, boyfriend ko yun. Sabi na nga ilang taon na kayo? 2 months. Alos pabalong lang na sagot ko kay Mayet. Bagong boyfriend mo lang siya? Bago lang kami, pero siya ang first boyfriend ko. Ha? Di ba 28 ka na? Ngayon ka pa lang nagka-boyfriend? Tumango ako pero narinig kong sumabad si Ate Glo. Paano nga tomboy at ngayon palang nagpapakababae? Sirenyasan ako ni Mayet na huwag nang sagutin si Ate Glo at hindi ko na nga sinagot. Anong ginawa mo mula 15 hanggang 27 ka at hindi ka nagka-boyfriend? Pabulong na lang halos na tanong ni Mayet. Nagkunwaring tomboy? Sagot ko. Bakit? Kasi mahirap kami. 8 kaming magkakapatid at wala kaming tatay. Ako lang inaasahan ng nanay ko kaya hindi ako nagkaroon ng time para maglande. Bakit kailangan mo mag-pretend na tomboy? Kasi ayoko magkatulong. Mostly kasi ng mga katulong stay in. Ayoko na hindi ako umuwi sa bahay namin araw-araw kaya kung ano-anong trabaho ang pinasukan ko. Maging trabahong lalaki, construction, ganun. Talaga nag-construction ka? Sa ganda mong yan? Tumango lang ako. Mahinang boses ni Mayat pero
bilib ako kay Ate Glo. Narinig ko pa rin siyang sumabad na naman ng, "Paano nga, tomboy?" Mahigit 1 taon na ako sa Jordan noong ipa-renovate ang accommodation building namin. Lumipat kami sa villa na medyo malapit pa rin sa nire-renovate na building, pero that time ay ginagawa rin ng kalsada, kaya yung shuttle service na naghahatid sundo sa amin ay hindi nakakapasok sa kalsadang yon. Kailangan naming bumaba at maglakad para makarating sa villa na temporary accommodation namin. Isang gabing pinag-OT kami ng supervisor namin at pasado 11:00 na ng gabi ako nakauwi. Mag-isa akong sinakay ng shuttle service. Malaking van yon na Toyota Hi-Ace. Kasya ang 15 katao. And that night, palabas pa lang ako ng ospital ay kinabahan na ako. Pero hindi ko inisip na baka may mangyari sa akin, kundi first time kasi na uuwi akong mag-isa at maghahating gabi na. Lalo akong kinabahan nung ibaba na ako ng driver sa saradong kalsada at kailangan kong pumasok sa temporary road na tao lang at single motorcycle ang nakakapasok. Nung papasok pa lang ako sa daanang yon ay may nakita akong 2 lalaki sa malayo, pero parang nagtago sila. Palingalinga ako noon, naghahanap ng ibang madadaanan. May nakita ako kaso mas maraming tambay na lalaki doon. Kaya umusal na lang ako ng dasal at pilit kong pinaglabanan ng kaba sa dibdib ko. Doon sa lugar na may bakod na yero dahil nga sa ginagawang building, maaliwalas pa namang tingnan kasi may ilaw pa. Walang tao kaya binilisan ko ang lakad ko kaso biglang may humarang sa harap ko. Local siya, ibig sabihin Jordanian. So umatras ako pero unang hakbang ko palang paatras ay may humawak sa akin sa likod ko at hinila ako sa gawing madilim na bahagi ng ginagawang kalsada. Doon ay may mga nakahambalang na mga drum at heavy equipment. Nagkaroon ako ng chance na makita ang lalaking humablot sa akin sa likod ko. Pamilyar ang mukha niya. Tagaroon lang siya sa area at lagi ko siyang nakikitang palakad-lakad tuwing hapon kapag galing kami ng trabaho. May kinuha siya sa bulsa niya, panyo, at tinangka niyang itapal sa ilong ko pero siniko ko ang mukha niya, tinamaan sa ilong. Noon ay nakalapit na rin ang isang kasama niya at niyapos ako, pero dumaos-dos ako pababa kaya nakawala ako sa pagkakayapos niya. Gumapang ako sa lupa saglit pero yung isa nahuli niya ang paa ko at hinila ako. Napabalikwas ako, pati haya. At maling galaw yon dahil sinamantalan ng isa na umibabaw sa akin kasabay ng paghablot sa dibdib ko pero dumakot ako ng buhangin at isinaboy ko sa mukha niya. Napuwing ang gago kaya nakatayo ako. Pero yung isa naman ang humahabol sa akin. Nahablot niya ang laylayan ng jacket ko. Malakas ang pagkakahablot niya kaya nawalan ako ng balanse. Natumba ako sa gilid malapit sa mga kulay asul na drum at doon ay may isang pala na nakasandal sa drum. Mabilis ko itong dinampot pero siya namang pagdakma sa akin ng lalaki. Humiga ako, hawak ng 2 kamay ko ang pala kasabay ng pag-ibabaw sana niya sa akin kaya tumama ang talim ng pala sa mukha niya. Pero mapurol lang pala at makapal ang mukha niya kaya nasaktan lang siya pero hindi nasugatan. Minura ko. Nakita ko ang kasama niyang palapit na rin sa amin habang kinukusot pa rin ng mata niyang napuwing ng buhangin. May sinabi siya sa lalaking napala ang mukha. Lumingon ang napala at sinamantala ko yon para makabangon at nung muli siyang humarap ay sumalubong na ulit ang pala sa mukha niya. Umikot ako at ubos lakas na winasiwas ang pala para ipatama sa isa pang lalaki. At hindi niya yun nailagan dahil malabo pa siguro ang paningin dahil sa matang napuwing. Sapol sa likod ng ulo, bumagsak sa lupa.
Muli kong narinig na nagmura ang kasama niya kasabay ng paglapit niya sa lalaking nakabulagta. Niyugyug ito. Sinampal-sampal ng marahan sa mukha pero hindi na gumagalaw. May isinigaw sa akin ng lalaki, Arabic, at hindi ko naintindihan pero hula ko ay sinabi niyang napatay ko ang kasama niya. Wal sa awa ng Diyos, hindi ko siya napatay. Na-ospital lang siya at nagkaroon ng internal hemorrhage dahil sa lakas ng palo ng likod ng pala sa likod ng ulo niya. Madaling araw, Kuya Bono, 2:00, dumating ang mga pulis at ako ay ikinulong. Mababait ang mga pulis. Hindi nga ako pinusasan at malumanay sila sa mga tanong nila habang nagsusulat sa logbook nila noong nasa presinto na kami. Inalok pa nga ako ng merienda at mosquito lotion noong nasa loob na ako ng selda na nasa harap ng counter nila. SOP lang daw na kailangang doon ako magpalipas na magdamag hanggat hindi pa dumarating ang employer ko at makakuha ng abogado. Noong mag-3:00 na, natapos na ang duty ng isang pulis at dumating ang karelyebo niya. Isang gwapong binata na ang bango pa. Napaka-presko ng pabango niya. Yung selda ko kasi ay nasa harap lang halos ng parang counter nila kaya nakikita ko kung sino ang aalis at darating. At nagulat ako nung matapos i-endorse ng paalis na pulis ang parang logbook nila doon sa bagong dating, ay napalingon ito sa akin at nakangiti. Kabayan? Malinaw kung narinig ang sinabi niya. Ngumiti din ako ng bahagya at tumango. Lumapit siya sa rehas, nakangiti pa rin at ang sabi, Bubble, Ate Van Gang. Hindi ko gets yon kaya hindi ako nagsalita. Gwapo siya. Gwapo rin ang ibang pulis na Jordanian kaso parang may bagsik sa mga mukha nila. Ganoon naman talaga yung mga Arabo. Parang mababagsik ang mata pero ang isang to, gwapo na mukhang mabait. Kaya lang nakapagtataka talaga dahil walang Pinoy feature sa mukha niya pero ang Tagalog niya pati accent niya ay Pinoy na Pinoy. Hindi mo alam ang movie na yun, no? Ami Austria, old movie. Sabi niya patungkol sa una niyang sinabi sa akin nung lumapit siya. Hindi Sagot ko. Ako nga pala si Jad. My late mother is a Filipina. My father is Saudi. Okay. Baso sa interrogation sa'yo, attempted rape, lumaban ka sa 2 Jordanian at tinalo mo sila? Tsamba lang. No offense tomboy ka. Hindi ko siya sinagot at ang narinig ko sa kanya ay silence means yes. Hindi pa rin ako sumagot. Pero kahit tomboy ka, iba pa rin ang lakas ng lalaki pero kinaya mo silang 2. That's good. What's your name again? Sonia. Sonia, taga saan ka sa Pinas? Nueva Ecija. What? Taga ron ng mama ko. In fact, uuwi ako next year. Saan ka sa Nueva Ecija? Lupao. Really? Ang family ng mami ko taga Talugtog. Magkapit bayan lang tayo. Wow! I love this day. Imagine? Small world talaga. Ngumiti lang ako at nanatiling nakaupo sa sahig. Nakasandal sa dingding. Gusto mo kape, Sonia? Oo. Wait, titimpla lang ako Paalam niya. Ipinikit ko ang mata ko noon kasi parang malalaglag na. Pasado 3:00 na kasi.
Pero hindi ako naidlip man lang dahil nagpa-flashback sa kokote ko ang nangyari sa construction site. Naalala ko pa tuloy si Kuya Derek, yung mason na nagturo sa akin noon kung paano maghalo ng semento gamit ang pala at kung paano dapat daw hawakan ang pala upang mailagay mo ang buong puwersa mo sa pala. At nai-apply ko yon sa dalawang lalaking nagtangkang halayin ako. Sa totoo lang, napawi na ang kaba ko noon pa lang makarating ako sa accommodation namin. Nagdasal pa ako noon, nagpasalamat na safe akong nakauwi. At hindi rin talaga ako naniwala na napatay ko ang lalaki dahil likod naman ng pala ang pinatama ko sa likod ng ulo niya. Pero hindi ko ini-expect na may mga pulis na darating upang imbitahan ako sa presinto. Pero dahil mababait sila at kalmado ang mga boses nila ay kampante rin akong sumama at nakangiti pa nga ako sa mga kasamahan naming ibang lahi sa accommodation na gising pa noon. Ang mga kakwarto ko noon, sina Mayet at Ate Glo ay hindi nagising. Hindi ko lang maituloy ang tulog ko noon sa selda dahil una, hindi ako sanay matulog na nakaupo at pangalawa, pumapasok talaga sa imagination ko ang nangyari. At naisip ko, what if nagtagumpay silang dumihan ang pagkababae ko? Ang lahat ng laman ng isip ko nung madaling araw na yon ay nabulalas ko kay Jad. Pumasok kasi siya sa selda, sumalampak din sa sahig kaharap ko habang kami ay nagkakape. Nagkwentuhan kami, light talk na matagal. Kulang 1 oras. Pero siyang maraming naikukwento. Kabilang na doon ang hilig niya sa mga lumang pelikulang Pilipino dahil napakahilig daw mula pa noon ang mama niya. At isa nga sa mga hindi niya makakalimutang lumang pelikula ay yung pelikula ni Ami Austria kung saan tomboy siya, yung Bubble at Ivan Gang. Nakikita ko rin sa mukha niya ang paghanga dahil sa tapang ko raw na hindi man lang halata sa akin na kinabahan ako o natakot. Unti-unti noon ay alam kong nakukumbinsi ko siya na tomboy talaga ako. Nabanggit din niya na pagpatak ng 4:00 ay may darating siyang kasama, karelyebo ng kasama niyang noon ay tulog sa likod ng counter. At bago mag 4:00 kailangan niyang lumabas ng selda. At yun nga ang nangyari. 2 minuto bago mag 4:00 ay tumayo na siya. Nagpaalam at nung hawak niya na ang bakal na pinto ng selda, ay muli siyang lumingon sa akin. At ang sabi, hindi ka tomboy, Sonia. At alam ko na alam mo na maganda ka. Hindi ko na malayang nakatulog ako sa loob ng selda. Nagising ako, mag-6 na pero akala ko nananaginip pa ako dahil hindi ganun ang itsura ng presinto nung gabi hanggang madaling araw. Akala ko isang normal na presinto lang pero napakaluwang pala. Yung presintong pinagdalhan sa akin ay parang isang maliit na bahagi lang ng buong presintong napakalawak pala. Yung akala ko dingding lang sa likod ng counter ay salamin lang pala. At sa likod ng salamin na yon ay parte pa rin ng presinto at napakaluwang pa at napakarami ng empleyado at pulis noon. 7:00 ng umaga dumating ang abogado ng kumpanya namin. Siya ang naglabas sa akin pero idiniretso ako sa admin office ng ospital at doon nila diniscuss sa akin ang naging arrangement nila sa pamilya ng lalaking nahampas ko ng pala sa likod ng ulo. Walang kaso, Kuya Bono. Ayaw ng kumpanya ang makaladkad sa iskandalo, ayaw din ng pamilya ng nahampas ko ang magkorte kaya ganun lang. Pero ang hiling ng HR manager ang nagpalungkot sa akin. You need to go home to the Philippines.
ASAP. Why? Tanong ko pa. Ipinaliwanag niya, may mga grupo at ahensya na kritik daw ng pamahalaan na posibleng umungkat sa kaso ko at kailangan daw na bago pa sila makakilos ay wala na ako sa Jordan. Malungkot yun para sa akin dahil konti pa lang ang ipon ko kaya sinubukan ko pang magrason. Ang sabi ko, but I signed a contract to work here for 2 years. Ang sagot nila, you will receive 1/3 of your monthly salary for the remaining 11 months of your contract, plus an end-of-service compensation of equivalent to 2 months' salary. You will go home with a lot of money, Sonia, but the company requires you not to talk to anyone, especially to the Jordanian media. Hindi ako nakasagot kaagad dahil noon ay nag-compute ang utak ko sa pera na maaari kong iuwi. Noong panahong yun, Kuya Bono, ay 450 Jordanian dinar lang ang sweldo ko. Iyon pa rin yung sweldong pinirmahan ko sa kontrata at hindi nagtaas sa loob ng 13 months kong pagtatrabaho kahit na nakasaad sa kontrata ko na tataas makaraan ng 1 taon. Nakapag-uwi pa rin naman ako ng mahigit 2,200 Jordanian dinar mula sa kumpanya. Hindi pa kasali doon ang ipon ko. Okay na rin. At iniisip ko noon na kahit si Junard lang muna ang maipagamot ko. Madaling araw, 4:00 ay dumating na ang 2 pulis na maghahatid sa akin sa airport. Dati nang nasabi sa akin sa office na pulis ang maghahatid sa akin to make sure na makakauwi talaga ako. Pero hindi ko inaasahan na isa si Jad sa 2 pulis na yon. Nagising noon sina Mayat at Ate Glo, and that time, napawi ang maling impression ko kay Ate Glo dahil nagsorry siya sa akin at niyakap pa ako. Sa patrol car, sa likod ako pinasakay, silang 2 sa harap at noon ay tinanong ako ni Jad kung anong plano ko. Mag-a-apply ako sa ibang bansa. Simpleng sagot ko. Gusto mo sa Saudi? Isang uncle ko, board member sa isang ospital sa Jeddah. Pwede kitang i-recommend sa kanya. Salamat, Jad, pero hindi pa naman ako mag-a-apply kaagad. May gagawin pa ako sa amin bago ako a-abroad ulit. Okay, just let me know. Sabi niya sabay ng pag-abot ng kapirasong papel kung saan nakasulat ang pangalan, number at email niya. At nung malapit na kami sa airport ay tinanong niya ang exact address ko sa amin at sinabi ko naman. Kaso lang ang papel na yon na inabot ni Jad ay nawala ko naman. Kaya't ni minsan ay hindi ako nakapag-email o nakatawag man lang kay Jad. Noong madaling araw pa rin yon sa departure area ng airport ay naghintay pa ako ng mahigit 1 oras and during those time ay nag-send ako ng IM kay Teng sa Skype. Alam ko kasing magtataka siya kung bakit bigla akong umuwi kaya nagkwento na lang ako sa messaging ng Skype. Hindi siya online noon at nung tumawag siya after 1 day ay nasa amin na ako. Nagring lang pero hindi pumasok ang tawag niya dahil hindi pa stable ang internet doon sa lugar namin. Noong oras na yun na nagtangkang tumawag sa akin si Teng, ay busy ako sa paggawa ng temporary na takip ng mga bintana sa bahay na nasimulan kong ipagawa sa pamamagitan ni tatay. Doon din sa mismong lote ng dati naming bahay na totally noon ay giniba dahil puro light materials lang naman dati ang mga gamit sa bahay na yon. Bungalow type na may 3 kwarto ang nasimulang maipatayo pero nung pagdating ko ay dingding na hindi finish. Puro hollow blocks, pero may bubong na. Sementado na rin ang sahig pero rough finish lang dahil nakaplano itong malagyan ng tiles. Pero kung may ginastos man ako mula sa perang dala ko mula sa Jordan, ayun lang ibinayad ko sa reconnection ng aming kuryente. At yung maninipis na plywood at good lumber na ginawa kong temporary na takip ng mga bintana at pinto ng aming bahay. Doon ako tumira, Kuya Bono, kasi ayokong tumira kila tatay. At nung araw nga na yon ay busy ako sa pagkakarpentero nung nagtangkang tumawag si Teng pero hindi successful ang call.
Nag-message na lang ako sa kanya. Sinabi kong nasa amin na ako. Inaayos ang pansamantalang titirhan ko. Noong sumunod na araw ay dumating na sina Kuya Dong, Junard, Toyo at Joey, at kinabukasan noon ay nagtungo na kami ng Cabanatuan City sa isang government hospital doon at sobra akong natuwa nung malaman ko na konting-konti lang pala ang magagastos ko. Hindi pa nga inabot ng 2,000 piso sa operasyon ni Junard na isinagawa makaraan ng mahigit 1 linggo. Natatakot si Junard noon, Kuya Bono. For the first time ay yumakap siya sa akin at sinabing, "Ate, salamat sa'yo. Kung ano man ang mangyari sa akin, gusto ko lang malaman mo na mahal kita. Mahal ko kayong lahat ng mga kapatid ko." Naantig ako noon sa pagyakap ni Junard. Ipinangako ko sa kanya na walang mangyayaring masama sa kanya at gagaling siya. Sinabi ko nga sa kanya ang ganito, "Junard, kapag gumaling ka, ipangako mo sa amin at sa Diyos na pahahalagahan mo ang pangalawang buhay mo, ha? Mag-aaral kang mabuti, magiging mabait ka pa rin hindi lang sa amin kundi sa ibang tao." "Oo ate, pangako. Mag-aaral ako. Magiging pulis ako. Mabait na pulis. Promise ko yan sa'yo ate at kay Papa Jesus." Nakakalungkot lang mga kahugot na habang sinusulat ko ang bahaging ito ng aking kwento ay 5 taon nang wala sa amin si Junard. Namatay siya dahil sa sakit sa atay, liver cirrhosis. Matagumpay naman ang naging operasyon ni Junard noon sa bituka. Naglambing lang siya sa akin na habang nagpapagaling daw siya ay doon muna siya sa akin titira. Kahit alam niyang tagpi-tagpi lang ng plywood ang bintana ng bahay namin na hindi pa nga tapos at ang CR naman namin noon ay nasa labas lang, temporary lang. Sa likod ng bahay lang din ako nagluluto kasi ayoko pang gamitin ng kusina kasi nga hindi pa tapos. Masaya pa rin ako nun, Kuya Bono, kasi susunod ko namang ipapaayos ang bibig ni Eva. Yung budget ko kasi para kay Junard ay halos hindi naman nagalaw dahil libre nga halos sa PJG Hospital. Nung nasa Jordan pa ako ay may na-search na akong espesyalista sa cleft chin surgery sa Pampanga at doon ko naman dinala si Eva. Natagalan lang dahil hinintay ko si Teng pero hindi siya dumating sa petsa ng usapan namin. Ang sabi kasi noon ni Teng ay siya ang sasama sa akin kapag ipapa-opera ko ang bingot ni Eva sa Pampanga. 5 months na ako sa Lupao noon, Kuya Bono. Noong maoperahan si Eva at si tatay lang ang kasama namin. Noong mga panahong yun, Kuya Bono, ay may pagbibigat na sa dibdib ko tungkol kay Teng. May chismis kasi na mayroon na siyang iba at ang totoo ay dumating na raw talaga siya ngunit ayaw lang niyang pumunta sa amin. Nasasaktan ako noon at ang iniisip kong dahilan kung bakit baka ayaw niya na sa akin ay dahil sa nangyari sa akin sa Jordan. Baka hindi siya naniwala sa kwento ko na walang nangyaring masama sa akin at hindi nagtagumpay ang mga lalaking yun na dumihan ang pagkababae ko. Panay ang dasal ko noon na sana hindi totoo ang kutob ko. Sana totoo na nagkakaproblema lang sa company nila kaya hindi pa siya nakakababa ng barko kasi yun ang sinabi niya sa akin. Taliwas sa alingas-ngas na nakarating sa akin na nasa Maynila siya at may kinakasama ng iba.
Makaraan ng 2 buwan, maganda na ang ngiti ni Eva. May confidence na siya kahit papano nang umiti. Hindi man flawless ang pagkakagawa ng bibig niya, okay na rin, at least bakas na lang ng bingot ang nakikita. Yung peklat na ayon sa doktor ay tuluyan naman daw mawawala paglaon. Malinaw na rin ang bigkas ng salita ni Eva noon at dinig na dinig ko ang tanong niya isang araw na nag-iisa ako sa aking hindi patapos na bahay at ang sabi niya, "Ate, bakit si Kuya Teng hindi naman na nagpapakita dito?" September 9, 2013, medyo okay na rin ang bahay namin. May palitada na ang mga hollow blocks, may mga bintana rin na sliding at ako ay naka-apply na sa 4 na agency sa Maynila. 8 buwan na kasi ako noon sa amin simula nung dumating ako galing ng Jordan at malaking bahagi ng natirang pera ko mula sa Jordan ay ginamit ko ng pampaayos ng bahay. Nagkaroon na kami ng linya ng tubig at napatilsan ko na rin ang CR sa loob maging ang kitchen counter. Floor tiles na lang ng bahay, kisame at pintura na lang ang kulang. Maayos na, natirhan na namin. At nung araw nga na yon, September 9, 2013, ay may isang lalaking dumating habang nag-garden ako sa harap ng bahay. Garden ng gulay, hindi mga halaman. "Hey Sonia, I found you!" Masayang bati niya kasabay ng pagsara ng pinto ng kotseng sinakyan niya. Namangha ako dahil may dala pa siyang isang bouquet ng red roses at isang basket ng pasalubong. "For you." Abot niyang bahagya pang nagpaw. Masaya at matamis ang ngiti. "Salamat, Jad. Kailan ka dumating?" "Wow, natandaan mo pangalan ko ha. 2 weeks na ako dito. The other day, nagpunta na kami dito kaso hindi kami natuloy na hanapin ka kasi tumawag si Lola. Pinabalik kami sa Talugtog. So, this is what you do here? Nice house ha? Are you married?" Napangiti na lang ako sa sunod-sunod niyang tanong. Niyaya ko siya sa terrace ng bahay at doon kami nagpatuloy sa aming kwentuhan. Masayang kwentuhan na kinabukasan lang ay naging paksa na ng tsismisan at kalaunan ay nakarating na sa atin ni Teng. Si Ate Vanje at si Ate Vanje naman ang nagparating kay Teng bago pa nito kumpirmahin sa akin. Naging masigla ang ugnayan namin ni Jad. At dahil nagbabakasyon siya ay panay ang pasyal nila at sinasama niya kami. Kaming dalawa ng kapatid kong si Eva. Una noon ay nagpunta kami sa Lingayen, Pangasinan at pangalawa ay nagpunta naman kami sa Dagupan City. Nagmalling lang at pag uwi namin, nadatnan namin si Ate Vanjie, ate ni Teng, at matalim ang tingin niya sa akin. "Kailangan natin mag-usap, Sonia." Ito ang narinig ko sa kanya. Inabot ko kay Eva ang dala kong mga pinamili ni Jad para sa amin. "Ano ba yun, Ate Vanjie?" Tanong ko nung nakaupo na rin ako sa harap niya. Bumuntong hininga siya bago nagsalita. "Wala akong permiso mula kay Teng na magsalita tungkol dito at gusto niya ay siya mismo ang makipag-usap sa'yo pero laging napopospon ang pag-uwi niya dito." "Oo nga, nabalitaan ko nga may problema sa company nila kaya hindi pa siya nakakababa ng barko." "Nakababa na siya, Sonia. 2 months na nga siya sa Maynila eh." "Ha?" "Sonia, sa tingin ko, hindi talaga kayo nakalaan ni Teng para sa isa't isa kasi, ayan,
Meron ka na ring iba at siya, may pumikot sa kanya sa Maynila. Pinikot siya? Oo, Sonia. At hindi na siya makawala sa babaeng yun. Pero sure ako na ikaw ang gusto niya maging asawa. Kaya lang, nakita ko yung bago mo. Hamak na mas gwapo kay Teng at mukhang mayaman pa. Kaya sa tingin ko talaga, hindi na kayo magkakatuluyan ni Teng. Ate Vanjie, luluwas ako bukas. Interview ko sa Pasay. Nakakalungkot na 30 na ako pero wala pa akong asawa. Masakit din na umasa ako sa sinabi ni Teng na pagbalik ko galing ng Jordan magpapakasal na kami pero may pumikot naman pala sa kanya. May iba ka naman na, Sonia, kaya quits na kayo. Kung tinanong mo lang muna sana sa akin, Ate Vanjie, kung may relasyon kami ni Jad, baka wala ka sana dito ngayon. Ang hirap sa inyo, mapagpaniwala kayo sa mga chismis. Gusto ko pa rin makausap si Teng bago sana ako mag-flight ulit. Yan na lang iparating mo sa kanya, Ate Vanjie. So sinasabi mo ba, Sonia, na wala kayong relasyon ng lalaking yun? Wala pa. Pero hindi ako manhid para hindi mapansing may gusto siya sa akin. At hindi pa lang siya nakakaporma dahil alam niyang may boyfriend ako na mahal ko. Sumasama kami sa mga paanyaya niya dahil kaibigan ko siya. Sa ngayon. Pero kapag tuluyan na kaming nasira ni Teng at kapag si Jad nanligaw sa akin, hindi ko masasabing kaya ko siyang i-reject, Ate Vanjie. Yang mga sinabi ko, pwede mong i-chismis pero please lang, wala sanang dagdag bawas. Ngayon, anong gusto mo, Ate Vanjie? Kape o juice? Hindi ko tinanggihan si Jad at pinsan niyang si Erickson nung magkusa silang samahan ako sa Pasay para sa interview ko. Principal sponsor kaagad ang interview dahil urgent ang mga positions na yon and luckily natanggap ako. Na-hire on the spot ako dahil sa work experience ko sa Jordan. Pero syempre, sa resume ko ay hindi ko nilagay na hindi ko natapos ang kontrata ko sa Jordan. Dala na rin ng sobrang kaligayahan ko nung araw na yun ay nagkaroon ako ng sapat ng tapang para dalawin ulit si nanay sa NCMH. Aminado ako, Kuya Bono, na simula nung manggaling ako ng Jordan ay sobrang dalang kong madalaw si nanay dahil pinanghihinaan ako ng loob. Nadudurog ang puso ko sa awa ko sa kanya. Pero dahil sa kasayahan ko nga sa pagka-hire ko on the spot ay nadalaw ko nga si nanay at napaluha ako, nayakap ko siya dahil iba ang aura niya noon. Matamis ang ngiti niya na may konting luha sa mga mata niya at ang sabi niya, "Nasaan ang kuya mo? Kumusta na si Oryong?" Nayakap ko siya, Kuya Bono, pero mabilis ang naging paglapit ng isang nurse at pinasok niya na si nanay. Ayon sa isang nurse na naiwan upang mag-explain sa akin, nasa stage daw si nanay ng mild cognitive recovery at hindi pwedeng mahaluan ng biglang outburst ng emosyon kasi mas matatagalan daw itong gumaling. Yung pagyakap ko daw kay nanay ay bawal sa kondisyon niya that time. Masayang masaya pa rin ako noon kasi totoo palang may pag-asa pang gumaling ang aming ina. Noong naglalakad na kami palabas ng NCMH, hindi ko napigilan ng pagtulo ng mga luha ko dahil sa sobrang kagalakan. Nai-imagine ko na kasi noon, Kuya Bono, na nasa bahay na namin ang nanay ko. Masayang masaya siya sa bago naming bahay, kasama ang mga kapatid ko at siya na ulit ang titingin sa mga kapatid ko at ako ay nagpapadala na lang ng pera sa kanila. Iyon ang andar ng imahinasyon ko noon habang naglalakad ako. Lumuluha at naramdaman ko ang pagpatong ng isang braso sa balikat ko. Braso ni Chad. At ang sabi niya, "Mas maswerte ka sa akin, Sonia, kasi buhay pa ang mama mo. And I believe she'll get well soon."
Hindi ko sukat akalain, Kuya Bono, na sa itsura at level ni Jad ay torpe pala siya. Sa text pa niya dinaan nung gabing yon ang pagpapaalam niya na ligawan daw ako ng formal. Bagay na ipinagtaka ko dahil alam naman niyang may boyfriend ako. Kaya noon ang sabi ko sa kanya, Jad, di ba alam mo namang may boyfriend ako? Kaso ang reply niya, di ba may iba na siya? Napikot. Kanino mo naman nalaman yan? Sonia, sobrang gusto kita. Kaya may mga mata at tenga ako dyan sa inyo. I see. Pero hindi pa kami nag-uusap ni Teng, Jad. Kailangan ko munang magpaalam sa kanya. Ito ang matapat kong reply kay Jad na nagdulot ng pag-iinit sa mga mata ko. Mula nung magpunta si Ate Van Jay sa bahay namin, hindi ko pa ulit nakakausap si Teng. Sa bawat gabing sasapit noon, naiisip ko si Teng. Naghihintay ako ng text o tawag niya. Baka kako kahit saglit lang malingat ang babae at makapag-text man lang siya, pero wala talaga. Noong lumuwas ako para magsabit ng papers ko sa agency, naglakas loob akong mag-text sa kanya. Sabi ko noon, bahala na kahit mabasa na ng babae, pero hindi pa rin nag-reply si Teng. Ang gusto ko kasi ay magkita kami sa Pasay, pero yun nga, hindi man lang siya nag-reply. Balikan lang ako sa luwas kong yon. Ginabilang ako ng dating sa lupaw noon at sinalubong ako ng mga kapatid kong sina Eva at Oryong ng balitang nagpunta daw si Teng at hinintay pa ako ng matagal. Noong ding oras na yon ay inutusan ko ang dalawang kapatid kong puntahan si Teng. At pagbalik nila, kasama na nila si Teng. Ang kwento ni Teng, sinira daw ni LV, yung babae, ang SIM card niya. Nag-away sila at hindi napigilan ni Teng na ibato ang cellphone niya dahil sa galit niya. Bumili na raw siya ng bagong phone at SIM card pero hindi niya memorize ang number ko kaya hindi siya nakakapag-text sa akin. Nakatingin lang ako noon sa kanya. Nakapahalokip-kip ako. Halos hindi gumagalaw ang mata ko sa pagtitig sa kanya habang nagkukwento siya. Gusto kong lumuha noon dahil sa pag-amin na totoo nga, may kinakasama na siyang ibang babae sa Maynila. Hiwalay na kami. Matapos ng matinding away na yun, pinalaya na rin niya ako. Kasi hindi ko na rin napigilang magsalita ng masasakit sa kanya. Kahit nakaharap ang buong pamilya niya. Sinabi ko sa kanya na mas gugustuhin kong mamatay na lang kaysa makasama siya. At kung gusto nila, patayin na lang nila ako. Hindi ako nagsasalita, Kuya Bono. Halos hindi rin ako gumagalaw. Nakatingin lang ako kay Teng. Sorry, Sonia. Nagkamali ako. Noon ay nagsalita ako. Teng, inisip ko na yung nangyari sa akin sa Jordan ang dahilan kung bakit nawalan ka na ng amor sa akin. Baka kako, hindi ka naniwala na walang masamang nangyari sa akin sa Jordan. Naniniwala ako sa iyo, Sonia. Ni minsan, hindi kita pinagdudahan. Mahal na mahal kita at hindi ko kaya mawala ka sa akin. Talaga, Teng? Nagtataka kasi ako, Teng. Paano nakilala mo ang babaeng yon at paano kanya napikot kung hindi mo naman siya nakasama? Hindi siya nakasagot. Sumira ka, Teng. Oo, inaamin ko. Kasalanan ko. Nagtaksil ako sa iyo, Sonia. Hindi ako nag-react. Nakatingin lang ako sa kanya. Alam mo, Kuya Bono, sure ako na hindi ako tomboy pero likas yata sa akin ang katibayan ng dibdib ko kapag may ibang tao. Hindi ako yung babaeng iiyak, magwawala dahil sa sakit ng damdamin ko na idinulot ng ibang tao. Kung miyembro ng pamilya ko ang nakasakit sa akin, iiyak ako. Kasi kapamilya ko yan, kadugo ko. Pero kapag kasi ibang tao, boyfriend, kaya kong kontrolin ang sarili ko kasi lagi kong iniisip na kasalanan ko din kasi pinapasok ko siya sa buhay ko. Binigyan ko siya ng karapatang saktan ako kasi pinagkatiwalaan ko siya.
Sorry, Sonia. Ulit niya. Maluha-luha. Anumang sandali, iiyak na. Okay, Teng. So anong gusto mo mangyari ngayon? Ginawa ko ang lahat para makalaya kay LV dahil gusto kong bumalik sa'yo. Sonia, gusto kong tayo pa rin magpakasal kung matatanggap mo pa ako. Kung ikaw ako, Teng, tatanggapin ba kita? Hindi siya nakasagot. Nung una nakatitig sa akin tapos biglang yumuko. Kung ikaw ang nasa kalagayan, nagmamakaawa ka sa'yo, Sonia. Tanggapin mo ulit ako. Habang buhay kong pagsisisihan ng pagkakamali ko sa'yo at sana bigyan mo ako ng huling pagkakataon. Pangako ko to sa'yo, hindi na ulit ako magkakamali. Teng, siguro nakwento na sa'yo na Ate Vanjie na may nandiligaw sa akin. Si Jad. Seryoso siya. Hindi na nga siya bumalik ng Jordan. Nag-awol na bilang pulis at sabi niya baka sa Saudi Arabia na siya uuwi. Kasi taga doon talaga siya. Sa Saudi din ako pupunta, Teng. Baka this month aalis na ako. Siya naman, Kuya Bono, ang natahimik. Nakayuko. Hanggang sa bigla na lang siyang tumayo at ang sabi, naunawaan kita, Sonia. Sige, ikaw nang bahala kung anong magiging desisyon mo. Kung siya o ako. Alam ko, wala akong panalo sa kanya dahil nagkasala pa nga ako sa'yo. Basta ang hangad ko lang, sana, Sonia, maging maligaya ka sa desisyon mo. Nagpakasal ako bago ako nag-flight papunta dito sa Saudi Arabia, Kuya Bono. Nakapag-file na kami ng marriage license pero hindi pa namin nahintay kasi sure naman ako na walang magiging aberya. Nagpakasal kami dahil pareho na kaming 30. Ginanap ang seremonya sa maliit na church sa amin. Nagkaroon din ng kasiyahan sa gabi. Sayawan. Gaya ng tradisyonal na kasal sa aming bayan. Nakapag-honeymoon din kami sa Baguio, 5 araw. At pagkatapos ay nagsama na kami sa aming bahay ng 17 days bago pa ako nag-flight papunta dito sa Saudi Arabia noong February 2014. Sabi ko noon, kapag nagbuntis ako, uuwi ako. Hindi ko natatapusan ng kontrata ko pero hindi naman ako nabuntis. Umuwi ako matapos ng unang kontrata ko March 2016. 45 days ang bakasyon ko at halos gabi-gabi ay naglalabing-labing kami ng asawa ko pero wala pa rin. Bumalik ulit ako dito May 2016 at umuwi na naman ako June 2018 para magbakasyon at ipakasal ang kapatid kong si Junard kay Eileen na noon ay buntis na ng 6 months. Sabi ko noon, naunahan pa akong magkaanak ni Junard. Kambal pa ang anak nila, fraternal twins, babae at lalaki. Noon ay nagpa-check up na kami ng asawa ko at natagpuan na ako ang may diferensya. Noon ko naalala si Poldo. Wala na akong balita sa kanya pero naalala ko dahil siya ang nagbigay ng bisikleta nung bata pa ako na sinasakyan ko araw-araw hanggang nagdalaga ako. Ang bisikletang yon,
ang tinuturong salarin kung bakit may depresya ako at hindi ako makakapagbuntis. Sa loob ng CR ng klinik noon ay biniro ko pa ang sarili ko habang nakaharap ako sa salamin. Ang sabi ko, dapat pala talaga, totoong naging tomboy ka na lang. Hindi ka naman pala magkakaanak. Paglabas ko ng CR, naroon ang asawa ko na hindi ko man lang makitaan ng pagkainip kahit na napakatagal ko sa loob ng CR ng klinik. Niyakap niya ako nung makita niyang galing sa pag-iyak ang mga mata ko. August 2018, bumalik ulit ako dito upang magpatuloy sa pagtatrabaho, pero sabi ko noon last na to. Kaya lang nagkaroon ng opportunity ang asawa ko na makapagtrabaho dito sa Jeddah, dyan sa Yacht Club and Marina. Sabi niya noon, susubukan lang niya pero hanggang ngayon ay nandito pa siya kasama ko. Kasi hindi na siya pinakawalan ng Yacht Club. Noong pandemic, pumanaw si Junard sa sakit sa atay. Napakasakit sa akin noon dahil hindi man lang kami nakauwi. 2021 na nung makauwi kami for 2 reasons. Una, upang sunduin si nanay sa NCMH na noon ay totally magaling na. Pangalawa, upang tingnan ng 2 anak ni Eileen na iniwan niya kay tatay. Si Eileen ay asawa ni Junard na nag-asawa na ng iba ngunit ang bunsong anak lang nila ang kinuha niya. 2023 ay nakapag-asawa na rin si Eva and last year lang 2024 ay ikinasal na rin si Joey. Si Kuya Dong, nakatatlong live-in partner na pero hindi pa rin nakakasal. Yung simpleng pangarap ko na ikinuwento ko kina Teng at Eling noong 16 years old ako ay hindi pa natutupad. Pero pag uwi ko, matutupad na rin. May mabait at masipag akong asawa, si Teng. At may 2 akong anak. Mga anak ni Junard na inampun ko na. Dati pa naman ay mama ang tawag sa akin ng mga batang yon at sila na lang ang ituturing kong mga anak ko. Ilang beses ko nang biniro si Teng na mambuntis siya ng iba pag uwi namin. Okay lang kako sa akin para naman hindi masayang ang lahi niya pero ang sagot niya sa akin, di ba nangako ako sa iyo na hindi na ulit ako magkakamali? Pero Teng, hindi ba pagkakamali kung namumuhay kang malungkot dahil wala kang sariling anak? Honestly, hindi naman dahil nung minahal kita, ikaw lang ang minahal ko at ikaw pa rin ang mahal ko hanggang ngayon. Mahal na mahal din kita, Teng, pero uulitin ko. Pag uwi natin sa Pilipinas at may nakita kang babaeng willing magpabuntis sa'yo, mali yun, mahal. Mali yun. At nangako ako na hindi na ulit ako magkakamali. Bakit ba ang kulit mo? Pinapayagan nga kita, so paano naging mali yun? Mali yun sa paningin ng Diyos kaya tama na. Wala sa isip ko ang mambuntis ng iba, okay? Alam mo Kuya Bono, nasasabi ko lang naman yun dahil mahal na mahal ko si Teng at pakiramdam ko kasi ay kulang siya dahil wala siyang anak. Pero sabi niya, nangako daw kami, nanumpa sa Diyos na magsasama kami sa hirap at ginhawa at alam daw niyang mas mahirap para sa akin na hindi ako nagkaanak kaya't bakit daw hindi niya ako sasamahan sa paghihirap na yon. Ang sabi ko, may mga bata kasing naghihintay sa akin sa bahay at tatawagin nila akong mama kaya sila na ang mga magiging anak ko. Kaso ang sagot niya, at dahil ikaw ang mama nila, asawa kita, edi ako naman ang papa nila. Kung may nakulangan man sa aking kwento, pasensya na po. Ganito ko na lang muna talaga tatapusin ang kwento at kung nagtataka kayo kung bakit si Teng pa rin ang pinili ko ay dahil hindi ko kasi kinalimutan kahit nakagawa siya ng mali sa akin, hindi ko kinalimutan ang mga mabubuting nagawa niya para sa akin noon. Kasi
Hindi ako yung tao na makakalimot sa mga nagawang mabuti sa akin dahil lang sa isang pagkakamali. Hindi ko masasabing kontento ako kasi wala nga kaming anak. Pero sa tingin ko okay lang din naman kesa doon sa mga may anak nga pero namomroblema naman sa asawa. Pasensya na po sa mga nasagasaan at ang payo ko lang sa inyo, ganito lang talaga ang buhay. Meron ka nang wala ako, meron ako nang wala ka, kaya pantay-pantay lang tayo. Hanggang dito na lang muna Kuya Bono at maraming salamat sa pagbabasa nitong kwento ng buhay at pag-ibig ko. Gumagalang, Sonia. Itinuring mong biyaya pagdating niya sa iyong buhay. Pasasalamat ay walang katapusan. Sa lungkot at sa ligaya, pag-iibigan ay naging ganap. Ngunit pagsubok ay hindi kinaya. Masakit man sa dibdib ang magpaalam, ngunit kailangang tanggapin. Hanggang doon lang, handang umasa sa tunay na nakatadhana. Kahugan, umasang darating ang tunay na pag-ibig. At kahit pa masaktan kang muli, paulit-ulit man pagluha, pag-asa'y wag iwawaglit. Hugot mo'y isigaw, palayain at isatinig. Muling buksan ang puso, magmahal muli, magtiwala. Aral ng nakaraay, magsilbing gabay. Lahat tayo'y dumanas ng pait at kabiguan. Tandaan na ang buhay ay sadyang ganyan, kaya tumasang may tunay na nakatadhana. Kahugan, umasang darating ang tunay na pag-ibig. At kahit pa masaktan kang muli, paulit-ulit man pagluha, pag-asa'y wag iwawaglit. Hugot mo'y isigaw, palayain at isatinig. Kalungkutan ay mayroong hangganan, pagdurusa ay may katapusan. Muli kang ngingiti, puso'y magdidiwang. Tadhana ng pag-ibig ay darating, sa'yo ay darating. Kahugan, umasang darating ang tunay na
Hugot na Shoni, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong napagagandang kwento dito sa ating programa. Maraming salamat sa tiyaga at sa galing at syempre sa willingness mo na ibahagi ang kasaysayan ng iyong buhay. Maraming salamat sa iyo. Ikaw ay nagsilbing inspirasyon sa mga medyo mahina. At ang katatagan, lakas ng loob nakikita namin sa iyo. Maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento na naglarawan ng iyong personality na maaring kahugutan talaga ng hindi masyadong malakas. Ang gusto ko pa sa iyo bilang isang matatag at malakas na tao ay yung pagtanggap na may bagay na meron ka na wala sa amin. Ganun lang yun kasimple. Kung matutunan natin yung ganong aral ay hindi natin siguro tayo magiging malungkot sa mga bagay na wala tayo. Okay? We learn to be contented for what we have. Eka nga. And again, maraming salamat. Really a very inspiring story. And again, maraming salamat sa iyo. At ngayon, ilan sa ating mga shoutout. Mula sa nagdaang kwento, actually sa part 1 o unang bahagi ng kwentong ito ni Shoni. Si Jill Basig, shoutout to you, ganun din kay Jomar Lawigan. Carla May, ang angan, shoutout to you. Also to Priumate, Kimi Ordan, right? And Eliza Joy Etang, sorry. Shoutout dyan sa Tinhao, Hong Kong. And Robin Frogoso sa mga Lalo Boys, shoutout daw sa inyo. Mula kay Robin Frogoso. Jeffrey Romano, shoutout sa Romano family from Jeffrey ng San Jose del Monte, Bulacan. Shoutout din kay Jovi ng Puerto Princesa, Palawan. Jovi J ang nakasulat dito. Pasensya na. I'm sure hindi so tama. And Engineer Jomar Buya, shout out also to you. And Janessa Utilia, shout out to you. Rosemary Lumok of Ambagyo, Nueva Vizcaya, shout out sa iyo at sa iyong pamilya. Gilbert Taginod, shout out to you. Garin din kay Divina Bala. And Honey Jam, shout out to you. Bonalyn Balolong, congrats sa baby mo dyan sa Dilasag, Aurora. Nagtatanggad daw siya dyan sa Jagyan, Dilasag, Aurora. Ano ba sa Tagalog yung agtanggad? Hindi ko rin alam. Sa mga hindi Ilocano, ang agtanggad ay yun yung parang nagpapalakas mula sa panganganak. Ang term namin sa Ilocano doon ay agtanggad. Ano ba yun sa Tagalog? And again, congratulations, Bonalyn, for the new baby. Danilo Apay of Seversosa, Bagao, Cagayan. Shoutout to you, Danilo. And Gillerson Corpus, pa-shoutout ko yung sa boss ko na parang pulis na si Calixto Ege Hugo. Silent listener here at Santo Domingo. Alfonso Lista Ifugao, paki-shoutout na din mga kasama ko, mga hardware boys ni Boss Hugo. God bless po, salamat. It's me, CHB Maker ni Boss Gilbert Corpus. CHB Maker ni Boss, it's Gilbert Corpus. Sino ba yung Gilbert Corpus? Ikaw ba o si... Kasi sa una ay Gillerson Corpus ang nasabi mong pangalan mo. So, okay. Pwede siguro si Gilbert Corpus yung boss, di ba? Anyway, maraming salamat, Gillerson Corpus. Lorna Espanto, shoutout dyan sa Saudi Arabia. Shoutout din kay Boss Ames, laging nandyan. Arthur Ramos, shoutout to you. Ganon din kay Stargas84. Shoutout din kay May Kanapi or Maymay Kanapi. Jomar Kitula, pakibati kami dito sa Dubai. Asawa kong si Jean Ross at kapatid kong si Michelle at ang tito ko na si Robert Kitola. Jonathan Pascual, shoutout to you. Angela Cleofe, shoutout dyan sa Yangmei Taoyuan, Taiwan, from Angela ng Mindoro. Maraming salamat sa pagtutok. Brenil Pedro ng Seychelles, shoutout to you. April Domingo Tela ng Yonlong, Hong Kong, mula sa Bambang, Nueva Vizcaya. Ruby Pagaspas, shoutout to you. Maricel Tabuno ng Malaysia, shoutout sa family Kalweng ng Rangayan, Malik Isabela. Susan Galiabo Vierna, shoutout to you.
Channels ng Abu Dhabi. Shoutout kay Claribet ng Abu Dhabi na palaging nakikinig. Maraming salamat. Edilin Tiburcio, advance happy birthday sa father ko sa 26. More birthdays to come. Okay? Alvin Bakiran ng Fangliao, Taiwan. Shoutout to you. Margie Salvador Kabigat o Kabigat. Shoutout sa family ko sa Ifugao, Kabigat family. I wish you all there, mga happiest member of my heart from Margie Salvador Kabigat ng Saudi Arabia. Remelin Carpio, shoutout to you. Jaisel Joy, Duldulao. Shoutout sa family ko dyan sa Pilipinas, lalo na ang Barangay Hinebra Boys ng Tukitok, San Jasmira, Cagayan. And Alicia May Malilin, shoutout to you. Elsa Altero, shoutout sa families Cordero at San Jose. Salamat, Elsa. And Giselle Ilagan from Hong Kong. Hello to my family there in Ilagan City. Paclibre and Gerardo families of Isabela and Pangasinan. Michelle Ulep, shoutout to you, Michelle. Elaine Grace Modesto ng Saudi Arabia. Shoutout din kay Marivic Parungaw. Pretty Angel, nabasa ko ang comment mo and thank you for making our program a part of your life. Pretty Angel. Roda Abluyan, shoutout sa mga kaibigan ko na sila na Mami Jennifer, Mami Juvie Clarido, Mami Kat, Mami Baby G at sa lahat ng kakilala ko. Pa-shoutout din sa asawa ko na si Makyo at dalawa kong anak na sina Jetong at Mikaela. Mga family ko sa Ambagyo, Nueva Vizcaya, Sabungan family, Pulido family, at Abluyan family from Roda Abluyan ng Mandaluyong City. Mark Jason Maranjo na kababayan pala ni Sonia dyan sa Lupao, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, sorry. Mark Jason Maranjo, baka nakakasalubong mo dati, si Sonia. Maria Katrina Fugaban, shoutout to you. Jane, shoutout sa kakabsat ko nga adik agdingig kengka isuda. Betsy Barbecho, Belinda Rosquita, Genevieve Rosquita, John Lloyd Rosquita. Shoutout to you. Grace and Sherwin Ablao, shoutout to you. And Sauraya Bangayan, shoutout to you. Rip Kings, basta ako laging nakaabang. Ayan. 48 shoutouts yan mga kahugot at pasensya na sa mga hindi nabasa. Masyado na tayong napahaba. Okay, muli sa iyo, Sonia, at sa iyong pamilya, maraming salamat for sharing your story. At ganoon din sa inyong lahat, mga kahugot na muling nag-abang at nagbahagi ng kanilang oras. Maraming salamat. Stay healthy, stay safe, and may God bless us all. Salamat Kuya Bono at sa lahat ng listener mo. DKB, my story is safe with you.